Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Bago po ang bugso ng ating mga balita para sa araw na ito ay magpaparaan muna tayo ng mga panayam na may kinalaman sa mga issue at kaganapan sa loob man o labas ng ating bansa. Para sa ating unang interview sa araw na ito, sa patuloy na hangarin ng ating pamahalaan na mapalawak ang serbisyong panlipunan para sa ating mga lingkod bayan, may mahalagang balitang hatid ang Government Service Insurance System o GSIS para sa kanilang mga miyembro at maging dun sa ating mga nagpe-pensyon dyan. Dahil simula po ng Hulyo at 13, itinaas na ng GSIS ang funeral benefit, isang tulong pinansyal na layong magbigay ginhawa po sa mga naiwang mahal sa buhay ng mga miyembro. Ngunit ano nga ba ang bagong halaga nito? Ano ang naging batayan ng pagtaas at paano nito natutulungan o matutulungan ang mas maraming Pilipino? Bukod dito ay tatalakayin din natin ang iba pang programang inilunsad ng GSIS gaya na lamang ng Balik Ginhawa 2 program na nagbibigay ng pagkakataon sa mga miyembro at pensyonado na makabangon muli mula sa mga obligasyong pinansyal. Hindi rin papahuli sa mga usapin sa mga bagong loan programs ng GSIS mula sa Ginhawa Go microloan na mainit na tinanggap po ng marami sa ating mga kababayan hanggang sa inaabangang G-Health Loan na inaasahang makatutulong naman sa gastusing medikal ng mga miyembro. Kaugnay ng usaping ito ay kasama na po natin ngayon ang Corporate Communications Manager ng GSIS, walang iba kundi si Miss Mercedita Irene Tayag. Ma'am, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi, Ma'am Steph. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa inyo po at sa lahat po ng mga tagapakinig ninyo, lalong-lalo na po ang mga miyembro at pensyonado po ng GSIS. Maraming salamat din po, ma'am, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Unang-una po... Thank you rin po for inviting us. Yes po, maraming salamat po muli. Ma'am, nabalitaan namin na itinaas na nga po ng GSIS ang funeral benefit simula pa noong July 13. Magkano na po ba yung maaaring matanggap ngayon? Opo, tama po kayo, no? Since July 13, itinaas na po sa 50,000 mula 30,000 ang GSIS funeral benefit. Ito po ang unang pagtaas ng benefit na ito mula 2015. Dahil alam nyo naman po, sa mga nakalipas na taon, tumaas na lahat ng gasto sa pagpapalibing. At saka yung iba pang pagburol, ganyan. Kaya minabuti ng GSIS na iakma ang halaga ng benepisyo sa kasalukuyang pangangailangan ng mga pamilya. Pero ma'am, matanong ko lamang po no para sa mga curious no na miyembro ng GSIS. Paano po ba napili itong halagang 50,000 pesos at hindi po ba maapektuhan yung pondo mismo ng GSIS? Opo, unang-una po sa unang tanong ninyo, paano napili ang halagang 50,000? Dumaan po ito sa malalim na pagsusuri po. Nagsagawa po ang GSIS ng actuarial study at survey sa lahat ng mga funeral service providers sa iba't ibang bahagi ng bansa. So based po doon sa mga nakuha naming
impormasyon, ito pong 50,000 talaga ang pinakaangkop. Actually, mas mababa, Mm. around more than 40,000, pero tinaas na namin sa 50,000, sinarado na namin bilang bagong halaga ng funeral benefit. Dahil makakatulong po ito ng husto, magbibigay ng tulong sa pamilya ng mga namayapang miyembro o pensyonado dahil napakabigat ng ganitong sitwasyon, hindi lang emotional kundi pati financial. So sa pamamagitan po ng pagtaas ng funeral benefit, gusto namin makatulong na maibsan yung ilan sa mga gastusin ng pamilya. Mm, So mm. pinag-aralan po ito. Kung tinatanong niyo po, hindi ba ito makakaapekto sa pondo ng GSIS? Mm. Hindi po. Bago po ito inaprubahan, siyempre pinag-aralan din po ito ng Actuary Office ng GSIS. Batay sa actuarial evaluation, mananatiling matatag ang Social Insurance Fund kahit itaas pa ng 50,000 ang funeral benefit. Mm, mm. Matanong ko lamang po 'no, ilan po yung, inaasahang makikinabang dito sa funeral benefit at, sino-sino po ang, kwalipikado sa benepisyong ito? Ito po ba, simple lang po ba na, kapagka mahal sa buhay ng isang namayapang, GSIS member, makukuha na po ba niya itong, funeral benefit na ito? Ay, ganito po yon. Yung una niyo pong tanong, tinatanong niyo ilan ang makikinabang. Taon-taon po kasi around 21,000 hanggang Hmm. 25,000 ang mga pamilya na tumatanggap ng funeral benefit mula sa GSIS. Tapos yung budget po, mga 1.25 billion Hmm. every year ang ina-allocate ng GSIS for this benefit. Yung mga kwalipikado sa benefit na ito, yung mga active members. Day one of your membership in the GSIS, qualified ka na sa benepisyong ito. Meron din po tayong mga miyembro na umalis na sa serbisyo, Hmm. pero may iniintay pang benepisyo. Excuse me. Kasi po sa GSIS, kapag naka 15 years ka na sa government service, pero lumipat ka sa private sector, on your 60th year, makakatanggap ka po ng pensyon. Hmm. Oo, pero yung pag-alis mo meron kang, cash benefit ano, pero bukod sa cash benefit may pension ka. So ito yung sinasabing hiwalay na sa serbisyo, pero may karapatan sa separation or retirement benefit sa hinaharap. So magpe-pensyon pa kasi sila, pero kung namatay sila before na sila ay mag-60, sila ay qualified pa rin sa funeral benefit. Mm, Ah, mm. qualified din po yung mga tumatanggap ng old age pension, hindi po qualified ang survivorship pension. Mm, mm. Opo. Ah, And mm. meron din ho nag-retire na hindi nagpe-pensyon. Sila ho yung nag-retire under Republic Act number 1616, yung take all na tinatawag nila. Hmm. Pag nag-take all sila, pwede pa rin ho sila, although hindi sila pensioner, retiree lang sila, pwede silang makatanggap ng retirement benefit kung sila ay nag-retire nung nag-take effect na yung 8291 naman, Republic Act 8291 nung June 24, 1997. Mm. Pero dapat ang edad nila 60 years old sa panahon ng pagreretiro at nakapaglingkod sila sa gobyerno ng hindi bababa sa 20 years. Mm. Ngayon, kung nag-retire sila sa ilalim ng Republic Act number 1616, bago ipatupad ang Republic Act 8291, bago mag-June 24, 1997, pwede pa rin po silang makakuha ng funeral benefit kung sila ay nakapaglingkod sa pamahalaan ng hindi bababa sa 20 taon. Mm. So ang medyo komplikado lang po rito yung nag-retire under Republic Act number 1616, yung mga nag-take Mm. all. Pero tandaan po ninyo, kung kayo ay miyembro ng GSIS, active member, kung kayo ay member na may hinihintay na benefit, kung kayo ay pensioner, old age pensioner, kayo po ay qualified dito sa 50,000 funeral benefit. Pero hindi ho pwedeng i-advance. Sabi nga nung ibang kausap namin na mag-a-advance daw sila ng funeral benefit. Iyon, kailangan ito ho ay binibigay kapag ang miyembro ay namatay. Mm. Matanong ko lamang po, ma'am, para makuha po ito nga tinatawag na funeral benefit, ay ano po ba yung mga kailangang isumite nung mga nais mag-claim nito?
Opo, ay kailangan pong i-submit yung, siyempre yung number one, mga basic yan eh, death certificate po ng namayapang miyembro, pensionado. Yun hong valid government issued ID ng claimant. At iba pa pong mga documents, katulad ng pag ikaw ay asawa ng namatay, kailangan po natin i-submit yung inyong marriage certificate. At kung ikaw naman ay hindi asawa, kailangan po makapag-submit ka ng resibo ng ginastos mo doon sa burol o libing. May nagtanong po kasi sa akin sa isang interview, kung halimbawa raw ba ang nagastos niya sa burol o libing ay yung pagkain, pwede raw Hmm. ba? At Hmm. may resibo siya, pwede ho yun, pwede ho yun. Mm. Ang tanong pa rin sa amin, kung halimbawa less than 50,000 yung nagastos mo, 50,000 pa rin na ibibigay. O Mm. gano'n po 'yan. Talagang fixed 50,000 po ito kaya malaki na po ito. Tapos yung mga nagke-claim po ang, priority may order of priority na sinusunod yung GSIS. Hmm. Ang unang-unang, puwedeng mag-claim ay yung asawa. Hmm. Kapagka nandiyan ang asawa, buhay ang asawa at puwedeng makapag-claim, hindi po puwedeng mag-claim yung iba. Pero kung asawa ay patay na o kaya nagbigay siya ng waiver na hindi siya magke-claim, puwede hong mag-claim yung anak o kung sino mang tao na makakapag-submit, makapagpakita ng, incontrovertible proof na sila ay ang gumastos ng, ng gastusin sa libing o sa burol sa pamamagitan ng resibo, siguro OR. Mm. Sila po ang puwedeng makakuha. Mm. Excuse me. Mm. Matanong ko Ayan lamang po. po, ma'am, kung paano po ba yung, proseso? Ayun, mukhang naputol tayo, ire-redial natin, si Ma'am Irene para mas ano, malaman natin kung paano ba eksaktong mag-a-apply, para dito sa funeral benefit. At marami pa tayong, topics dito, para sa GSIS 'no, kasi ayun. Ayun. Yun nga, pasensya na po. It's alright po, ma'am. Ayun, go ahead po dun sa naputol, dun sa pinagputulan po kanina. Oo, yun nga ho, ano ba yung huli nating pinag-usapan? Yun ho, yun yung pang ibang mga supporting documents o yung priority ng pagbabayad. Basta po asawa muna, kung wala po ang asawa o kaya single siya, Mm. yung taong makakapagbigay ng patunay na siya ang gumastos. Preferably po official receipt. Mm. Pero ma'am, paano po ba eksaktong mag-a-apply para dito sa, funeral, benefit? Dapat po ba pisikal na haharap sa mga opisina ng GSIS itong mga magke-claim ng naturang benepisyo na ito? Maaari pong i-submit ang, application at, kinakailangang dokumento sa GSIS. Sa Mm. GSIS po, opo. Mm. Eto naman po, moving, forward to another topic, pag-usapan naman natin itong, Balik Ginhawa 2 program. Ma'am, ano po ba itong, naturang programa na ito at paano po ito eksaktong makatutulong sa mga miyembro at pensyonado po diyaan sa GSIS? Ito pong Balik Ginhawa 2 program, ito po ay sequel ng Balik Ginhawa 1. Hmm. Pareho lang naman po sila kung ano yung Balik Ginhawa 1 ay, gano'n din ang mechanics ng Balik Ginhawa 2. Ang pagkakaiba ho nila, ang dalawang programa hong ito ay, moratorium po ito. Sa Hmm. normal na moratorium 'di ho ba, hindi muna kayo magbabayad. 'Di ba Mm. gano'n sa moratorium. Pero ito ho maganda 'to kasi ibabalik sa inyo yung hinulog ninyo nung nakarang 6 na buwan sa Ginhawa 2 program mula, December 2025 hanggang May 2026. Puwede ho kayong ano, pero yung iba ho kasi nung phase 1 itong Balik Ginhawa, yung Balik Ginhawa 1, nakapag-refund na po sila ng 3 months Hmm. o iba 2 months lang. So, ngayon ho, in-expand po ito para yung hindi niyo pa nare-refund na 3 months, additional 3 months, ma-refund ninyo. Gano'n po. So, ang layunin po nito, magkaroon ng karagdagang financial na ginhawa sa pamamagitan po ng refund. Yun po, kasi alam niyo naman napakahirap ng cash ngayon, 'di ba? So pag may cash ang mga tao, parang empowered sila.
Mm, So kung mm. noong una yung balik ginhawa hanggang 3 buwan lang ang maaaring ma-refund, ngayon puwede nang umabot sa 6 na buwan. So katulad nga ng binanggit ko, sakop nito yung mga loan amortization na nai-remit ng miyembrong gusto mag-refund mula December 2025 hanggang May 2026. Pero Mm. halimbawa kung nakatanggap na yung miyembro ng refund para sa 3 buwan sa ilalim ng balik ginhawa 1, maaari pa siya makatanggap ng refund pa para sa hanggang 3 pang buwan sa balik ginhawa 2. Pero kung Hmm. 2 buwan lang yung na-refund niya noon, pwede siyang makatanggap ng refund para sa 4 na buwan. So, pero sa kabuuan ang refund sa balik ginhawa 1 and 2 hindi dapat lalampas sa katumbas ng 6 na buwang amortization. Mm, Yon. mm. Matanong ko lamang po, Ma'am Irene, sino po ba yung, Hmm. maaaring, mag-avail at hindi din maaaring mag-avail, nitong, Balik Ginhawa 2 program? Okay. Yung puwedeng mag-avail siyempre dapat dahil refund ito, dapat may binayad ka. Dapat sila ay may aktibong loan account na hindi pa due and, demandable. Ibig sabihin ng due and demandable, medyo tech jargon ito, no? Hindi pa Hmm. umaabot sa mahigit ng 6 na buwang hindi nababayarang amortization. Yung meron arrears na mahigit 6 na buwan, hindi sila pwede. No, Mm. ang pwede lang yung nandun sa sa mas mababa doon. Pero kahit may arrears, pwede pa silang mag-refund. Kaya lang dapat hindi umabot sa mahigit na 6 na buwan. Mm. So dapat may utang ka na may binayaran ka. Mm. Yung binayad mo, yun ang iyong mare-refund. Tapos ang application period po nito hanggang October 31 na lang. Mm. Kaya yung gustong mag-refund na po kayo. Yung tinatanong niyo naman po kung sino yung hindi kwalipikado sa Balik Ginhawa 2 program, Mm. hindi maaring mag-avail. Number 1, sabi ko nga, yung merong mga arrears na umabot sa mahigit na 6 na buwan. Kung fully paid na yung loan ninyo, hindi na po pwede. Kasi po, nailagay na sa libro yan, di ba? So, okay na Hmm. yan. Basta may utang pa kayong hindi pa tapos ang bayad. Tapos, hindi rin po kasama dito yung mga green loans natin tulad ng Ginhawa Solar Energy Loan, Ginhawa Bike and E-Mobility Loan. Kasi po, kabago-bago pa lang po nitong mga loans na ito. Hanggang, ang ano kasi natin, ang scope ng i-refund natin ay hanggang May 2026 lang. Itong mga ito, sobrang bago pa lang. Mm. Hindi rin pwedeng mag-avail yung mga may nag-apply na ng retirement at naka-pending na o na-process na yung retirement nila, hindi na pwedeng ibalik sa kanila yung binayad nila sa utang nila. Hindi na sila maaaring mag-moratorium. Tapos, pagka kayo, alam nyo bang meron pang mga miyembro na walang GSIS member bank account? Kasi lahat ng benepisyo ng GSIS, at pati mga loan privileges, ay inihuhulog po sa e-card ng GSIS. So, dapat lahat ng kung kayo ay wala pang GSIS e-card, dapat mag-apply na kayo kasi doon natin nilalabas ang mga benepisyo. Pati yung mga loan proceeds. Pati yung may mga policy loan na may matured or terminated insurance policy, hindi rin po pwedeng balik ginhawa o mag-moratorium. Yung may loan payment na ginawa bago yung due date ng loan o walang kwalipikadong remittance para sa December 25 hanggang May 2026, hindi rin po pwede. Kasi po, ang pinaka-essence nito ay i-refund sa iyo yung binayad mo. So kung wala kang binayad, wala ka pong mare-refund. Yan Hmm. po. Mm. Yun. Ma'am, paano naman po 'no, tulad na siyempre kapagka may program dapat, applyan 'no? So paano po ulit ang, pag-a-apply ng, isang miyembro para dito sa Balik Ginhawa 2 program? Automatic po ba itong, ma-avail? At, ano po yung inyong mga paalala dun sa mga nais pong, mag-avail ng naturang, programang ito ng GSIS? Unang-una po yung sa tanong ninyo kung automatic, hindi po automatic ang pag-a-avail. Kasi po, hindi naman po na alam ng GSIS namin kung gusto nyong i-avail, gusto nyong mag-refund ng inyong payment. Kasi payment na yan, di ba? Mm. Kung nangangailangan ba kayo. So, on a per need basis. So, kusang loob po ninyong sasalihan ng programang ito at kailangan mag-apply kayo sa pamamagitan ng GSIS Touch mobile application. Pag na-process na ang application,
yung refund po ninyo direktang i-credit sa inyong member bank account at hindi ito papasok sa payroll account kasi yung iba ina-expect sa payroll account nila, no? Ma'am Steph, oo, Mm. hindi po. Ito po ay papasok sa kanilang GSIS e-card. Mm. Tapos, yung paalala naman po na tinatanong ninyo, number 1, dapat tiyakin ninyong qualified ang inyong loan account. Paano nyo malalaman? Buksan po ninyo ang GSIS Touch mobile app. Nandun po ang inyong, sasagutin po kayo kung kayo ay qualified o hindi. Kaya dapat din meron po kayong GSIS Touch app na sa inyong mga cellphones. Mm. Second, dapat mag-apply kayo ng refund o ng balik-ginhawa sa pamamagitan lang ng GSIS Touch at hanggang October 31, 2026 lang po ang deadline. And third, ang inyong refund ay i-credit directly to your GSIS member bank account, hindi po sa inyong payroll account. Ayan po. At bukod po dun sa Ginhawa 2, no, kasi meron pa tayong 2 programa pa na pag-uusapan, ma'am. Kasi mainit din po pala, no, na tinanggap ng mga miyembro at mga pensioners ng GSIS. Ito nga tinatawag po, no, na Ginhawa Go. Kumusta po ba yung yung feedback talaga, no, na inyo po nga natatanggap patungkol sa naturang programa? Ang total release na po nito as of date ay 27.29 billion. Microloan po ang tawag natin dito. Ang nakapag-loan na ay 463,608 active government employees. So medyo mabili po ito, no? Kasi itong loan na ito yung formerly Ginhawa Light. Ni-relaunch as Ginhawa Go noong February. Ito, ang binibigay po nito sa mga miyembro, mabilis at affordable financing for urgent needs para yung hindi na sila mangutang doon sa mga predatory and informal lenders. Alam niyo naman yung ibang lenders, di ba? Matataas ang interest at kailangan pa nilang isanla ang kanilang e-card, siya nilang pinagkukuhanan ng pensyon. So, number 1, pinoprotektahan po nitong Ginhawa Go ang mga empleyado sa abusive lending process. And ang miyembro po ay pwedeng humiram mula 1,000 to 50,000 na loan. Ang interest po ay 6% at ang payment terms ranges from 30 days to 24 months depending on the loan amount. At ang applications can be submitted or are submitted through the GSIS Touch mobile app din ho. Tapos yung approved proceeds credited directly to the member's account. Meron loan and kung mamatay ang miyembro, automatic po bayad na ito. Unless hindi niya nababayaran yung kanyang amortization. So, ayun po, isang basic need lang po ang sinasagot talaga ng Ginhawa Go. Mabilis, dignified access to credit na hindi sila matutulak doon sa mga informal predatory lenders. Ganon po. Mapunta naman po tayo dito sa loan program, no? Yung bagong ilulunsad na loan program na tinatawag po na G-Health. Ano naman po yung features nito, Ma'am Irene? Yung G-Health po, bago po sabihin yung pictures niya, no? Ang ibig sabihin ng G-Health, Ginhawa Health Assistance Loan. Bago po itong loan program, actually hindi pa po ito bukas ngayon. MOA signing lang po kami with MaxiCare. Ayun, mukhang naputol tayo. Redial natin ulit. Ayan, subukan natin ulit. Ayun, ma'am, naputol tayo ulit. Go ahead po. Sorry po, naputol nga. Ang loan program na po itong G-Health, ay tumutulong sa mga miyembro makakuha ng HMO type health insurance coverage para sa sarili nila at saka para sa kanilang mga qualified dependents. So, through G-Health, mas may protection po yung member laban sa malalaking gastusin, lalo na sa pagpapagamot at hospitalization. Yung loan proceeds, direktang binabayad ng GSIS
sa napiling health insurance provider o HMO. Kaya hindi nila kailangan maglabas ng buong premium cost. Ganito po ang pinaka-mechanics niyan. Ang ating GSIS Touch, yung mobile app ng GSIS, ay magkakaroon po dyan ng G-Health app o G-Health portion. Mm. Doon po sa G-Health app na yon o sa GSIS, sa G-Health feature, parang marketplace po yun ng iba't ibang HMOs. Pipili po ang miyembro doon. Di ba meron ho tayo silang ang mga government employees po kasi ano po kayo, no? Yes. Government employee rin po kayo sa Radyo Pilipinas? Yes po. Oo. Meron tayong medical allowance sa ilalim ng Executive Order number 64 and 95. 7,000 yata yun. So, hindi namin hihingin yon. Ang gagawin natin, pautangin namin kayo, bahala na kung saan po pwede ninyo ibigay yung resibo nung aming nung inyong inutang, siguro, kasi humingi yata ibang opisina ng resibo sa pinaggamitan nila nung 7,000 na yun. Tapos po, pautangin kayo ng GSIS para ang GSIS ang magka-cash out sa HMO nang walang interest. Zero interest po. Popondohan ng GSIS sa loob ng 12 buwan. So, sa loob ng 12 months, pabayaran nyo po yun sa GSIS. Ganun po. Abangan nyo po itong aming mga susunod na announcement sa mga susunod na linggo para malaman nyo kung kailan magbubukas ang G-Health ng GSIS. So, nung nakaraan linggo, nakipagpirmahan na po ang aming President General Manager, si PGM Wick Veloso sa MaxiCare, na siyang unang accredited health insurance provider sa ilalim ng G-Health. So, simula pa lang po ito ng pagpirma ng isang professional na HMO na katulad ng MaxiCare dahil marami na rin naka-line up na pipirmahang MOA sa iba pang healthcare providers para mas maraming pagpipilian ang mga miyembro ng health plan. Yun. So, pag available na yung programa, maaari na mag-avail ang eligible active members sa pamamagitan ng GSIS Touch App. So, doon pwede nilang i-browse, ikumpara, piliin ang health insurance package na akma sa kanilang healthcare needs at sa healthcare budget nila. Ito naman po, ma'am, siguro medyo curious yung ating mga lingkod bayan dyan, no? Tulad na lamang po ang inyong lingkod. Paano nyo po nababalanse ang pagbibigay ng mas maraming benepisyo at loan programs, itong mga napag-usapan po natin, habang tinitiyak na mananatiling matatag at sustainable ang pondo po ng GSIS? Tulad po na lagi sinasabi ng aming PGM, si Sir Wick Veloso, patuloy kami nakikinig sa mga miyembro, pinakikinggan namin, lagi kami merong stakeholders meeting sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para malaman namin kung ano po yung gusto ng mga miyembro, ano ang mga kailangan nila at para makapaghatid kami ng mga programang nagbibigay ng tunay na ginhawa. Kasi tingnan mo to parang from cradle to grave na, di ba? Pag may sakit ka, pagpasok mo sa gobyerno, pag may sakit ka, pag mamamatay ka na, pag namatay ka, hanggang sa huling sandali ng buhay mo, may ginhawa at proteksyon ang binibigay ng GSIS. Ito yung social dividend na pwede niyong makuha bilang mga miyembro at pensyonado ng GSIS. Patuloy din po namin pinangangalagaan ang katatagan ng pondo ng GSIS habang sinisiguro natin ang benepisyo nito ay ramdam at napapakinabangan ng mga miyembro at pensyonado. Siguro ito na lamang po, ma'am, bago ko po kayo pakawalan sa interview na ito, ano na lamang po ang mensahe ng GSIS para sa mga miyembro at yung mga pensioners po natin. Go ahead po, ma'am. Opo, katulad na po ng sinabi ko, nakakatiyak po kayo ng GSIS bilang social insurance institution ay tinitiyak namin na hindi lang basta ligtas yung kinabukasan nyo, hindi lang future. Yung we're not just after your future. Kasi ang GSIS talaga, pang future yan. Pag nag-retire ka na, then you can no longer help yourself, right? Pero dito sa GSIS, hindi lang yon. Iniisip pa rin ng aming ng GSIS kung ano ang makinakailangan ninyo sa kasalukuyan. Katulad ng mga loans na yan, meron kaming solar energy loan, meron kaming G-Bike, di ba?
GBEL, meron kaming ganyan, meron kaming pautang tungkol dyan. So, para matugunan, hindi lang nga yung future needs nyo, kundi yung mga pangangailangan sa kasalukuyan. Dapat to, pag meron kaming mga stakeholders benefit, ganyan, stakeholders meeting, umattend po kayo. At mag-comment din po kayo sa aming mga posts, sa aming social media channels. Meron po kaming Facebook, meron po kaming TikTok, meron kaming, ano pa ba? Instagram, Viber, meron din po kaming YouTube. Yan, lahat po ng social media channels meron kami. Meron din po kaming contact center, 8847-4747 po. Tawagan nyo lang po yun. And then, pwede rin po kayong bumisita sa aming website. Ang website po namin ay www.gsis.gov.ph www.gsis.gov.ph. And with that po, maraming salamat po, Ma'am Irene, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, Ma'am God Steph, bless po. At mabuhay po God kayo. bless din po. Mabuhay din po kayo. Maraming salamat po sa inyo sa Pilipinas Ngayon. Miss Steph, thank you so much. Maraming salamat din po. At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, si Ma'am Mercedita Irene Tayag, ang Corporate Communications Manager ng Government Service Insurance System. Bago natin tunguhin ang ikalawang panayam para sa araw na ito, ay magbabalik ang ating programa. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Sa puntong ito ay atin namang pag-uusapan ang buwan ng wika. Pero hindi yung mga pagdiriwang dito ang ating pag-uusapan, kundi mga pagdiriwang po nitong buwan ng wika sa ibang bansa. Partikular sa hanay po ng ating mga Filipino community sa iba't ibang bansa. Sa partikular po na episode na ito ay ating makakasama ang isang
organisasyon na nakabase po sa bansang Israel, ang Federation of Filipino Communities in Israel o FFCI, sa pangunguna ng ating resource person para sa araw na ito, ang kanilang presidente na si Ma'am Jovelyn Taynan. Ma'am Jubay, welcome po muli sa programang Ang Pilipinas Ngayon, si Steph Vicente Politito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello, Steph. Good noon po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas, and maraming salamat po ulit na makaugnayan ko po ulit kayo dyan dito sa station nyo po. Maraming salamat din po sa pagbibigay niyo po ng oras upang kayo po ay makasama namin dito sa programa. Unang-una kasi nabanggit ko lang nga po na meron kayong, kumbaga kayo po ay may event na may kaugnayan po dito sa Buwan ng Wika ngayong Agosto. So sa pagdiriwang po ng Buwan ng Wika sa bansang Israel, paano niyo po ba inilalarawan ang kahalagahan ng pagpapanatili ng wikang Filipino sa gitna ng diaspora o pamumuhay po sa ibang bansa? Okay. Bale sa federation po dito, sa FFCI, it is our first attempt po na i-celebrate ang Buwan ng Wika dito sa Israel. Sa pagkakalam ko, kasi sa amin, ang pagkakaroon ng events na mga ganito is nakakatulong para mapanatili ang pagkakakilanlan, mapatibay ang ugnayan namin ng mga Pilipino at sa komunidad na maipasa ang kultura sa mga susunod na henerasyon na nandito sa ibang bansa, lalo dito sa Israel. Kasi ayun, may event po kayo ng August 15. Ano-ano po ba yung mga programa o initiatives po na nakapaloob para po dun sa Buwan ng Wika event nyo po sa darating na Agosto 15? Ang pinakalayunin nito, Steph, is yung upang magtipon-tipon ang mga Filipino workers dito sa Israel, no? Kasi alam naman natin na laging nagkakaroon ng giyera dito. And basically, sana Independence Day ang celebrate namin, but due to the war previously, hindi po kami nakapag-celebrate. So nung naging okay na po ng yung sitwasyon dito, pwede na po ulit kami magpa-event. So sakto naman po na Agosto ngayon, so it is will celebrated dyan po sa atin yung Buwan ng Wika. So napag-usapan po namin na ito yung gagawin namin tema sa ngayong buwan, no? Para makapag-celebrate yung how a single language was made para mas mapadali po yung komunikasyon nating mga Pilipino kahit nandito po kami sa iba't ibang bahagi ng mundo. Para lahat din po na ito din po ay para po sa amin tsaka mga batang Pilipino na nandito and all the visitors na maalala yung ma-celebrate din po yung Open Door Friendship of Israel and Philippines. And para po ma-remember din yung history natin, and to remember the late President Manuel L. Quezon, who is known as the father of the national language nating mga Pilipino. Sa inyo pong karanasan bilang isang Filipino community leader diyan sa Israel, ano po yung mga hamon na kinakaharap po ninyo sa pagpapanatili ng wikang Filipino sa isang bansa na hindi ito ang pangunahing wika? Kasi yung wika po diyan, tama po ba, Hebrew po? Yes po, Hebrew tsaka Arabic. Yun po yung main na language dito. Steph, parang ang mga Pilipino dito, no, parang nagiging, ang Filipino kasi sila yung resilient na nagtatrabaho dito as far as I know, kasi mas, kasi tayo na magsalita ng iba't ibang lingwahe, unlike others, mas madali po kasi maka-adapt ang Pilipino, but, lalo dito kasi Hebrew, tapos nagsasalita kami ng dialect namin, in my part, nagsasalita ako ng Ilocano, Kadkana, tapos pag nasa trabaho naman kami, yung amo namin, usually English or Hebrew yung pananalita, and then dun sa iba naman is usually English or Arabic. So parang
nagkakaroon na lang kami ng yung talagang pag-uusap na ganito, no, pag magkakasakasama kami during weekdays at saka sa mga ganitong events. Mm, mm. Um, Gaano po ba, kasi nabanggit niyo kanina yung, pinakalayunin, nitong, gagawin niyo po na Buwan ng Wika event sa August 15. Although nabanggit niyo na parang ito ay delayed, celebration ng Independence Day dahil nga sa sitwasyon ngayon sa Israel. Pero, gaano po ito kahalaga dun sa pagpapalakas, ng, ugnayan po 'no, ng mga Pilipino, doon sa yung mga susunod na henerasyon kasi bukod sa ating OFWs meron din tayong mga kasama diyan, mga kababayan na nakapangasawa din ng Israeli nationals. Okay. Yes po, Steph, no? Napakahalaga po kasi para makapag-reconnect din po kami with each other paminsan-minsan, makapagkwentuhan at saka maipakita po yung potensyal ng mga Pilipino, Mm. ang mga angking talino ng mga kababayan natin. Tsaka, usually po kasi 'di ba 'pag sa lengguwahe, always connected po kasi yung culture natin. So, Mm. magkasama po lagi 'yan, eh. Ah Mm. Nai-ignite kasi yung ano, yung connection ng bawat isa 'pag may mga ganitong okasyon. Nare-remember po kasi natin kung saan po kami nanggaling, yung nagkakaroon din po ng, 'pag ganito kasing pagtitipon din, nawawala yung homesickness, 'no? Mm. And, dito po kasi, actually dito sa event na gagawin namin ah, August 15, ang mga pre-present po dito, 'no, usually mga batang Israel-Filipino. Hmm. Ini-involve po talaga namin yung mga bata, 'no, they are youth actually, Mm. yung main na isa sa magpe-perform in this. Ini-involve po namin sila para, mas ma-feel po nila kung ano po yung, kultura at saka kung papaano po namin i-ano yung lengguwahe natin in one, parang yung magkasama ba, yung pananalita ng Tagalog. Kasi yung mga bata dito na Israeli, Filipino or in other nationality, ang language po kasi talaga nila is English or Mm. Hebrew or yung sa dialect ng half ano nila parent. Pero natuturuan pa rin po sila magsalita ng Tagalog. Hmm. And tinuturo din po ng mga parents din po nila, no, yung ah, mga sayaw natin, pinapakanta din po sila ng mga Filipino ano natin. So, parang, ah, 'pag nakikita namin sila na i-ignite po yung ano, 'no, nagmamano po sila, yung mga gano'n, yung po at opo, hindi po yung nawawala sa mga youth na nakakasalamuhan namin dito. Mm, mm. Eto naman po 'no, Ma'am Jubay, sa inyo pong, pananaw bilang, pangulo po ng FFCI ay paano po nakatutulong po 'no ang, pagpapanatili ng wikang Filipino sa, although medyo napahagingan niyo na po ito kanina, pero, dahil karamihan po diyan ay mga OFWs na talagang, nagsisika para, mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Uh-huh. Paano po nakakatulong na itong pagpo-promote natin ng Filipino language, dun sa pagpapatibay ng, identity at, doon po, siyempre mapanatili po yung, unity, among the Filipino communities po diyan. Kasi kung di po ako nagkakamali umbrella, organization po ito nga FFCI. Yes po, ma'am. Mm. Isa po ito sa federation na pinakaunang, this is 2012 actually, na nabuo dahil din po sa tulong ng OWA tsaka sa embahada natin dito sa Israel. Mm. Mm. Speaking of that po, ano po ang magiging, involvement po dito 'no ng, ating embassy maging, yung ating, MWO para, mas lalo pa po natin na kumbaga, the more the merrier po tayo diyan Opo. sa event na 'yan. Opo. Ah, Pinag-aanuhan pa namin, ma'am, 'no, but actually they know already yung event natin.
naghihintay pa lang po kami ng schedule kasi very busy yata po si Amba. I think three of the personnels from the Philippine Embassy will be joining us. Mm. Like also before, no, lagi po silang nandun. And dalawa po kasi yung event na magaganap that day eh. Sa Mm-mm. umaga po yung MOE organization, yung event po kasi usually anniversary ng Cordillera. And then the event, yung pangkalahatan na po kasi the federation consists of Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao representation. Mm-mm. And yung tanong mo kanina, Steph, yung parang mahirap, yung calculation doon sa mga OFWs, no? Mm-mm. Paano ko ba yung ano? It's alright po, no? Siguro, ito na po, no? I think in connection din po dun sa nauna ko pong tanong. Ano na lamang Yes. po, no? Yung inyong mensahe sa mga Pilipino sa Israel, lalo-lalo na yung ating mga OFWs, no? Na hindi lamang nandun sa Israel, kundi maging sa iba pang bahagi ng mundo. Kasi maraming mga embahada ang meron pa silang mga pa-contest, no, para dito sa buwan ng wika. Kumbaga ay talagang well promoted ang Filipino language this August, lalo na sa iba't ibang mga Filipino communities sa buong mundo. At yun nga po, no, ano yung inyong mensahe hinggil sa kahalagahan po ng patuloy na paggamit at pagpapahalaga sa ating pambansang wika kahit wala dito sa Pilipinas? Siguro ang wikang Filipino kasi nagsisilbing tulay sa pagkakakilanlan ng natin, mga Pilipino, and nagbubuklod po sa ating mga overseas Filipino workers, no, sa Israel mismo, sa pamamagitan ng pagpapanatili ng ating sariling kultura, pagpapalakas po ng samahan sa gitna ng banyagang kapaligiran. Mm-mm. And dito sa Israel kasi we are known as Filipino sa caregiving sector, Mm-mm. at ang tawag nga nila sa amin dito, Pilipinit. Pag sinabi nilang Pilipinit, alam mo na Pilipino yon, na caregiver. And hotel workers as well. And dahil po sa pinamalas ng mga naunang Pilipino sa klase ng trabaho nila dito, of course na sinundan din po namin, karamihan ng mga Pinoy dito, kasama na kami po, ay gusto naming panatilihin yung pagmamahal sa trabaho at ibang klase sa pag-aalaga ng mga aming alaga, no? Until now kasi karamihan sa employers, they prefer Filipino caregivers. But then, of course, sa sitwasyon natin ngayon, wala na pong pumapasok dito, no? So, mga kami-kami na lang po na nandito yung nagtatrabaho sa ngayon. And isa pa po parang na dito po yung naniniwala po kasi ako na hindi lang para sa lingwahe nakikita ang pagiging Pilipino natin. Well, in fact, para maipromote po natin yung buwan ng wika, no? Pero sa pagyakap din po ng ating pinanggalingan, our roots as Filipinos, sa mga sayaw, kanta, panitikan at values nating mga Pilipino na kailangan nating balikan at alalahanin para maipamuhay ulit namin as OFWs, ambassadors ng Pilipinas. Kasi sa panahon ngayon, nawawala na ang mga yun eh. Kaya naman yung, Steph, ko lang to kaya naman yung salita ni Jose Rizal na kabataan ang pag-asa ng bayan, nakikita po ba natin ito, no? At ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruruunan. Isa pa dito, ang Pilipinas ay mananatili sa kanyang kinalalagyan kung ang kanyang mga anak ay hindi ang Pilipinas ay mananatili sa kanyang kinalalagyan kung ang kanyang mga anak ay hindi tumulong upang siya ay ibangon. Napaka-timely po ng mga sayings na ito sa sitwasyon ngayon. It is a valuable life lesson in our cultural values and wisdom from our older generations. And with that po, maraming salamat po, Ma'am Jubay, sa pagsama niyo po muli dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
God bless din po. Maraming salamat. Maraming salamat din po. At atin nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon ang presidente ng Federation of Filipino Communities in Israel o FFCI, walang iba kundi si Ma'am Jovelyn Taynan. Mula sa ating mga panayam ay didiretso na tayo sa bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 4.8 million pesos na panimulang kapital ipinasakamay ng DSWD sa 317 na individual sa lalawigan ng Pangasinan. Narito ang ulat ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan. Unabot sa 317 ya individual at Pangasinan so kaawat na seed capital dyan silong ya Sustainable Livelihood Program ya Department of Social Welfare and Development Field Office 1 Ilocos Region o sa DSWD FO1. Sa panagbunog ya seed capital fund at ginawa dyan 20 tanduaran balay at Distrito 1 hanggang 4 ng ika-27 tan ika-28 ya Hulyo 2026 kasumpalan niya may paparad payout yan na unang ginawa Distrito 5 tan 6 na probinsya ng ika-13 hanggang ika-16 ya Hulyo natan ya taon. Kada benepisyaryo at akaawat ya seed capital ya 15,000 pesos hanggang 20,000 pesos yaman kantidad ya 4.8 million pesos. Kaiba at sare akaawat ya tulong sa pigaran repatriated overseas Filipino workers o OFWs ilanlapod Middle East ya iilaluan ya usaran so pondo pianiga pulamot so panagbilayda dyan inpawilda at bansa. Kalaganan tuya 15 ya individual so akawat ya 7,000 pesos kada sakay bilang employment assistance. Likod at seed capital kaiba met at programa so pangitar yanan doruman training pian natulungan iray benepisyaryo ya suston na asikaso tan napaligwa so income streams da. Manlalapod RP Dagupan City Pangasinan aya si Ricky Kasipit para the Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontoc, biosecurity measures, animal quarantine checkpoints, pinaiigting matapos ang kumpirmadong kaso ng African Swine Fever o ASF sa Mountain Province. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Donna Kawis Balyo. Naingat a biosecurity measures can animal quarantine checkpoints na ipatungpal kadagiti munisipyo dito'y Mountain Province kalpasan tina ipakaamo nga kumpirmado a kaso ti African Swine Fever iti probinsya. Talo ti kumpirmado a kaso ti ASF tina i-record iti Mountain Province particular ijay natonin. Daytoy timpakaamo ni Dr. Julian Calde manipod iti Office of the Provincial Veterinarian iti interview na iti Radyo Pilipinas. Gapo iti daytoy impaganetget ni Dr. Calde kadagiti amin a hog raisers ti panay patungpal iti naingat a biosecurity measures tapno malapdan ti panakaiwaras ti sakit nang runa taawan pay iti agas ken bakuna kontra iti ASF dito'y probinsya. Kabayatan na pinapigsa dagiti na duma-duma a munisipyo, dagiti animal quarantine checkpoints, ken maipatpatungpal met tinaingat a panangbantay iti panagserep dagiti baboy manipod kadagiti lugar nga addaan iti kumpirmado a kaso ti ASF tapno malapdan ti panaka iwaras tinasao nga sakit iti ayanda nga lugar. Manipod dito'y Bontoc, Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Kawis Balyo mula sa Bontoc. Punta naman tayo sa Tabuk, programang Alternative Learning System sa lungsod ng Tabuk, pag-iibayuhin.
Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin. Manamnama nga sumayat pa iti programa nga ALS wenno Alternative Learning System dito syudad iti Tabuk. Babaon dito iti Building Partnership for ALS Success in Every Barangay. Ti panangidaulo iti Schools Division Office ti syudad nagmaymaysa dagiti opisyales ti barangay nakabagi ti DILG, ALS Teachers can Education Stakeholders iti dito nga programa. Dito ngayon parang ni Education Program Supervisor kan ALS Division Focal Person Marionette Dooma iti Enhanced ALS Program kan proseso kan epektibo apan nakaipatungpal daytoy. Para daytoy kadagiti ato with school youths, children, adults, indigenous peoples kan daduma manipod marginalized sector. In pangamuna pa iti agdama nga sitwasyon iti ALS kas iti enrollment limitado apan nakaamo iti programa. Learners' mobility, work commitments, ken responsibilidad ti pamilya. Manamnama sigun pay kini Dooma, babaan iti daytoy baro addang madarupay dagiti ag-enroll iti ALS ken suporta dagiti amin amaseknan. Manipod DC RK Tabuk City, Renzi Joaquin, agipad padamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang Lucena na kumpiskang iligal na uling sa Oriental Mindoro nasa kustodiya na ng DENR para sa kaukulang aksyon. Ang kawang ulat ihahatid naman sa atin ni Mara Grezula. Nasa kustodiya na ng DENR Community Environment and Natural Resources Office o Sendro Rojas ang mahigit 570 na sako ng iligal na inilusot na charcoal uling matapos makumpiska sa isinagawang law enforcement operation sa Barangay Papandayan, Pinamalayan Oriental, Mindoro. Ayon sa pabatid ng DENR Mimaropa, sumasailalim na sa inventaryo, beripikasyon at kaukulang legal at administratibong proseso ang mga nakumpiskang forest products alinsunod sa umiiral na mga batas pangkalikasan. Isinuko sa Sendro Rojas ang mga nakumpiskang uling at ang sasakyang ginamit sa transportasyon matapos itong maharang ng mga tauhan ng Pinamalayan Municipal Police Station. Nagsagawa ng operasyon ang pulisya matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang concerned citizen hinggil sa isang closed van ng isang express delivery service na pinaghihinala ang nagdadala ng humigit kumulang 572 na sako ng uling na walang kinakailangang permit at transport documents. Dalawang individual ang naiulat na nahuli dahil sa nakitang paglabag sa mga batas pangkalikasan at mga lokal na ordinansa kaugnay ng transportasyon ng mga produktong gubat. Hinikayat din ng DENR ang publiko na agad iulat sa kinauukulang otoridad ang anumang iligal na aktibidad na may kinalaman sa mga produktong gubat at iba pang paglabag sa mga batas pangkalikasan. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Gresula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Mara Grezula mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan, pagdiriwang ng National Resilience Month sa Palawan naging matagumpay. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Goody Sarsagat. Nagkatiner matinlong resulta ang pagsilibray ang National Resilience Month sa Palawan nga impanguna ni ang organisasyon ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Katabang ang mga miyembro ang PDRRM Council sa disaring ahensya ang gobyerno ig pribadong sektor. Natabo ang statics display ang rescue equipment, DRRM orientation ig ang 7th province-wide rescue Olympics sa lugar ang Brooks Point nga inggigiran ang mga tanan nga MDRRMO sa probinsya. Tingad sa aktibidad nga diya naging maaksyon ang simulation sa capital lockdown full-scale exercise ig samitan ang katitanan disiplina ang mga rescue teams sa pikinakaunang Rescue March Palawan Challenge sa darawa ka adlaw nga kaunang Palawan Auxiliary Rescue Olympics. Tawan idingid ang pagkilala ang kaansyonan ni ang empleyado ahensya nga katabang sa pagpapabaskag ang DRRM sa natabong Stakeholders Night. Natapos ang aktibidad sa province-wide cleanup drive kung sa din nga naglimpyo ang baybayang Palawan nga akakolekta mga sobra sa darwa ka toniladang mga basura sa norte ig sur ang probinsya. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Goody Sarsagat mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Lokal na pamahalaan ng Bislig City pinarangalan bilang top 2 performing city sa buong Caraga Region para sa total current operating expenditures per capita for fiscal year 2025. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Gipasigar po karon sa lokal nga pangamahanan sa syudad sa Bislig, Surigao del Sur, ang nadawat nga pasidungog isip top 2 performing city sa tibuok rehiyon sa Caraga alang sa total current operating expenditures per capita for fiscal year 2025. Ang maong pasidungog gitunol atol sa gipagayon nga Regional Association of Treasurers and Assessors o Rigata Caraga Mid-Year Conference dito sa syudad sa Butuan. Kini nga kalampusan nagpakita sa pasalig sa LGU alang sa maayong pagdumala sa panalapi, maayong panggobyerno o sustainable local development. Samtang dungan usab sa maong kalihukan ang mga personahe gikan sa City Treasurer's Office o City Assessor's Office mitambong sa training workshop on strengthening local revenues nga gihimo sa Rigata Caraga Region inubanan sa Bureau of Local Government Finance o BLGF-DOF. Ang maong workshop nagpalambo sa kahibalo ug kahanas sa mga partisipante diha sa real property evaluation ug sa paghimo sa schedule of market values o SMV nga nakatabang sa pagpalig-on sa sistema sa property tax sa syudad, pagpalambo sa lokal nga pangolekta sa kita ug pagsuporta sa mas maayong paghatag sa mga serbisyo publiko. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, ako si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa hulo, CMRBT ng Coast Guard Western Sulu sinimulan na sa barangay Kaday Mampalam sa Patikul. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram. Timag na sintak isayaon ang Coastal Barangay Maritime Responders Basic Training at was CBMRBT sin Coast Guard Station at was CGS Western Sulu ha Barangay Kaday Mampalam Patikul Sulu. Timaod hamon na muna adlaw sin activity hinda Commander Al Hafiz B sin CGS Western Sulu, Lieutenant Junior Grade Denner Noor, Deputy Station Commander Ivan Barrio Alronier Suhuri sin nasabot na barangay. Bang duunon kan Suhuri kauhaan halom sin kauhaan tagli katibukan participants hinhimagdir hamon naman na adlaw sin paganad banghain kamatauran kanila in kapataan aming giuun maguhanan sin pagasambag ha uno-uno emergency inini hapaitan niya bang nila matalus in activity amin timag na sin August 3 pa 7 ha maksud mapakusog pa ina pamaham nila hatungod sin muna pagsambag ha uno-uno na aramala nagsarang sukuli suhurikan Governor Abdul Secretary II Iwan ha PCG Western Sulu ha pagpaon sin initiative ha supaya matanto takamay responders sa pagtawang iwan pagtanto lapas sa mga raayat ha kamumulahan hawak tusin aramala. Dahil nga RP Holon, Nurida Salip Julkiram para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkiram mula sa hulo. Dadakuin naman natin ang Iligan, Operation Tabang mula sa Province of Lanao del Norte, matagumpay na naisagawa para sa mga apektadong komunidad sa lindol at baha sa Sarangani Province. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir. Natapos sa barangay sa Pumasla, lungsod sa Malapatan, Sarangani Province ang katapusang adlaw sa Operation Tabang ni atong Agosto 3 karong tuiga 2026. Gipangunahan kini sa makawani sa gobyerno gikan sa provincial government sa Lanao del Norte.
isip pagtapos sa tulo ka adlaw nga outreach mission alang sa mga komunidad nga naapektuhan sa kalamidad. Atol sa misyon, gipanghatagan ang mga beneficiary og hygiene kits, bugas, dilata, habol, plastic mats ug ubang pang batakang panginahanglan. Nagpadayon usabang libre nga medical ug dental consultations, paghatag og tambal ug nagkalaing-laing serbisyo sa panglawas pinaagi sa mga healthcare professionals. Pinaagi sa maong inisyatiba daghang pamilya ang natabangan og napaligo ng espiritu sa paghinuo sa pagtinabangay og tinuoray nga serbisyo sa katawhan, ilabi sa mga biktima sa linog ug ang misunod nga pagbaha sa Sarangani Province. Mula sa Iligan City, ako si Aludad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Mula sa bugso ng ating mga regional news ay didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniulat ng Philippine Statistics Authority ang muling pagbagal ng inflation o galaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa noong buwan ng Hulyo. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, bumagal sa 6.2% ang inflation rate mula sa 6.4% noong Hunyo. Katumbas na ito ng 5% ang average inflation mula Enero hanggang Hulyo at pasok din sa pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ayon sa PSA, kasama sa nakaambag sa deceleration ng July inflation ang pagbagal ng inflation sa transport, partikular ang gasolina at diesel. Naging factor din ang mas mabagal na inflation sa education services at restaurant pati accommodation services. Samantala, nagkaroon naman ng pagtaas sa inflation sa bigas, isda at kamatis, pati na sa kuryente, renta sa bahay at LPG. Sa Metro Manila naman, bumagal din ang inflation sa antas na 4.4% mula sa 4.9% noong buwan ng Hunyo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, maayos na pagpaplano ng pampublikong transportasyon, makapagpapalakas ng connectivity at oportunidad sa bansa, yan ay ayon sa DepDev. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Naniniwala ang Department of Economic Planning and Development na ang maayos na pagpaplano ng pampublikong transportasyon ng susi upang mapalakas ang connectivity at mga oportunidad sa bansa. Ito ang binigyan diin ni Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan sa isinagawang seremonya handover ng Senate DepEd Seed Project Feasibility Study kahapon, Agosto 4. Dito ay pinakita ng DepEd ang buong suporta nito sa planong pagdurugtong na Metro Manila Subway Project kaya din ang North-South Commuter Railway Project sa pamamagitan ng isang mixed-use transport hub sa Senate DepEd Station. Sa pamamagitan nito ayon kay Balisacan, mas maisusulong ang inklusibo at sustainable na pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang SEED project ay isang pilot transit-oriented development initiative sa ilalim ng isang public-private partnership agreement. Bahagi ang proyekto ito ng Luzon Economic Corridor na naglalayong pagtibayin ang infrastruktura, logistics at konektibidad sa Luzon, katuwang ang United Kingdom Foreign Commonwealth and Development Office. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, Department of Finance o DOF, itinutulak ang wealth tax para tapalan ang mawawalang kita ng gobyerno bunsod ng panukalang income tax relief. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes.
Iminungkahi ng Department of Finance ang pagpapataw ng wealth tax upang makatulong na mapunan ang mawawalang kita ng pamahalaan mula sa planong income tax relief para sa mga manggagawa at maliliit na negosyo. Sa pagdinig ng House Committee on Ways and Means, sinabi ng DOF na layunin ng panungkala na mas malaking ambag ang manggaling sa mga mas may mataas sa kakayahang magbayad ng buwis. Isa na rito yung pagtaas ng excise tax sa mga sasakyan nagkakahalaga na mahigit 8 milyong piso mula 50% patungo sa 75%. Kasama rin sa panukala ang pagtaas ng buwis sa mga non-essential goods mula 20% patungong 25% at pagpapalawak nito upang masaklaw ang mga pribadong eroplano at sea vessel para sa personal na gamit. Itinutulak din ng DOF ang pagpapatupad ng global minimum tax na magpapataw ng minimum na 15% na buwis sa malalaking multinational companies upang matiyak na sa Pilipinas mababayaran ng buwis mula sa kinikitang tubo sa bansa. Ayon sa DOF, nakabatay ang wealth tax sa prinsipyong ang mga mas may malaking yaman at kakayahang magbayad ay dapat ding mas palaki ang ambag sa pagpupondo ng mga serbisyo ng pamahalaan. Batay sa pagtaya ng ahensya, abot sa 61 billion pesos ang inaasahang revenue loss kapag maipatupad ang naturang panukala. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihatid sa atin ng ating kasamang si Win Peñano, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para sa pasada ng mga may init na sports balita ngayong araw, unahin natin ng tennis. Matapos ang makasaysayang achievement sa Mubadala Open sa Washington DC nitong Lunes kung saan nakuha nito ang 2026 title, National Bank Open naman sa Toronto ang kinapapanabikan ng Filipina tennis ace na si Alex Ayala. Sa isang pre-tournament press conference nitong Martes, Miyerkules sa Pilipinas, inahayag ng world number 20 Pinay player ang excitement na makahataw sa Toronto lalo pat maraming Pilipino roon ang inaasahang manonood ng kanyang match. Anya, nasabihan na siyang full house ang magiging unang laban niya sa torneo kaya naman ganun na lamang ang kanyang pananabik na makita at madama ang suporta ng Filipino community sa lugar. All set na ang unang laban ng Pinay tennis sensation sa center court ng National Bank Open ngayong Miyerkules, Huwebes sa Pilipinas, katapat ang pambato ng American na si Alicia Parks. Ayon sa organizers ng torneo, halos sold out agad ang tickets ng laban nang buksan ito sa publiko. Kaugnay nito, ibinahagi ng 21-year-old Filipina ace ang kanyang kasiyahan mula sa suporta ng mga Pilipino sa Toronto maging sa pag-enjoy ng mga ito sa panonood ng tennis. Umaasa siyang sa mga ganitong pagkakataon ay mas lalo pang lumago ang naabot ng nasabing sport. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, magbabalik tambalan sa tennis court sina Filipina tennis ace Alex Ayala at ang veteran American player na si Venus Williams. Nitong Miyerkules, inanunsyo ng National Bank Open organizers ang tandem nina Alex at Venus para sa women's doubles event kung saan ipinwesto sila bilang main draw wildcard ng torneo. Makakaharap ng dalawa ang pinagsamang puwersa nina Ludmila Samsonova mula Russia at Miyo Kato ng Japan sa
Huwebes local time ng Toronto habang Biyernes naman sa Pilipinas. Huling nagkasama sina Ayala at Williams noong Hunyo kung saan umabot sila sa quarterfinals ng Bad Homburg Open sa Germany. Magka-partner sana ang dalawang manlalaro sa Mubadala Open ngunit nagpa siyang mag-withdraw si Ayala sa doubles event upang makapag-focus sa singles match. Umabot hanggang quarterfinals ng doubles si Williams katuwang si Diana Schneider habang napanalunan naman ni Alex ang kanyang kauna-unahang WTA Tour singles title. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula tennis, lipat naman tayo sa football. Malaking dagok para sa Philippine National Men's Football Team ang nalasap nitong talo mula sa Thailand 0-1 dahilan para malagay sa balag ng alanganin ang asam nitong podium finish sa 2026 ASEAN Championship. Sa match ng dalawang squad sa New Clark City Stadium Martes ng gabi, umatikabo ang tangka na magkabilang panig sa humigit isang oras na laro hanggang sa tuluyang pawi nito ni Thai right back Waris Chultong sa 84th minute mark. Sa tindi ng depensa ng Thais at kakulangan sa oras, hindi na ito nagawang maresbakan ng Pinoy Booters hanggang sa huling segundo ng laban. Dahil sa talo, lawig sa dalawa ang losses ng national squad, kakibat ang nag-iisang panalong nakuha nito kontra sa Laos kamakailan. Napanatili naman ng Thailand ang unblemished record nito sa torneo buwat sa tatlong magkakasunod na panalo. Samantala sa kabila ng kabiguan, may tsansa pang makabawi at mapasama sa top 3 ang Pinas kung papalaring madispatcha ang current number 2 seed na Malaysia sa Sabado. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula football, kawing naman tayo sa basketball. Formal nang naghain ng reklamo ang Rain or Shine laban kay Meralco forward Cliff Hodge mula sa umano'y maruming laro nito sa court. Sa isang liham na nilagdaan ni Ross Governor Mamerto Mondragon kay PBA Commissioner Willie Marshall, hiniling nito ang pagsasagawa ng review sa nangyaring laro noong linggo kung saan nagkabanggaan ng tuhod sa tuhod sina Hodge at Elasto Painters shooting guard Adrian Nocum. Ayon sa Rain or Shine, base sa footage ng laban at sa history ng laro ng Meralco player, naniniwala silang sinadya umano ni Hodge ang insidente upang masaktan si Nocum. Bagaman kinikilala ng team na ang basketball ay pisikalang laro, binigyang diin nito na dapat manaig pa rin ang kaligtasan at sportsmanship ng mga player. Buwat dito, hinihiling ng Ross ang pagsasagawa ng review sa insidente at pagbibigay ng kaukulang aksyon laban kay Hodge. Third quarter ng sagupang Elasto Painters at Bolts nang mag-commit ng offensive foul si Hodge laban kay Nocum dahilan para mamilipit sa sakit ang Ross guard. Matapos ang match, agad na kinundina ni Coach Yang Yao si Hodge kung saan binansagan niya itong 30th player ng liga. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Recap naman sa PBA matches. Tuluyan ng nabali ng Titan Ultra ang alat sa Governor's Cup matapos dispatchahin ang Macau 138-122 mula sa kanilang sagupaan Martes ng gabi. Hataw para sa Giant Risers si import Tyrell Brown II na kumana ng 36 points, 10 rebounds at 7 assists. Laki pa ang 16 points na ipinukol nito sa last frame para maapula ang late rally ng Giant Pandas. Bukod kay Brown, maganda rin ang laro ni Joshua Munzon na umipon ng 18 points habang 14 at 13 points naman ang ambag nina Roy Sumang at Brian Sahonia. Sa kabila naman ng game-high 45 points ni Devondre Perry, hindi nito nagawang maisalba ang Macau buwat sa nangibabaw na laro ng Titan Ultra. Sa ngayon, kapwa may 2 wins at 5 losses ang dalawang team sa kanilang records at kasalukuyang nasa laylayan ng Group A. Samantala, napanatili naman ng NLEX ang unblemished record nito sa Governor's Cup matapos banggain ng TNT 88-83 ni Turing Martes. Matapos ang 74-all, nagawang makabuelta ng Road Warriors sa 4th quarter gamit ang 11-4 run dahilan para madistansya ng tropang 5G hanggang sa huling pag-alingaw-ngaw ng buzzer. Nanguna sa NLEX import o nanguna si NLEX
o sa NLEX si import Dequan Jones na umiscore ng 27 points at 7 rebounds. Lahok pa ang magandang assistance ni na LJ Gonzalez at Robert Bullock. Sa panig ng TNT, nagsilbing sandalan nito si Raleigh Hollis Jefferson na gumawa ng 22 points. Dahil sa panalo, lawig sa 6-0 ang record ng NLEX at mas nagpasulido pa sa pwesto nito bilang top seed ng Group A. Third place naman ang kinaroroonan ngayon ng tropang 5G mula sa 3 wins at 3 losses na naipon nito sa 6 na laro. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Balik na po tayo sa regular na programa ng Ang Pilipinas Ngayon kasama si Steph Vicente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo napakinggan ang ating segmentong Balitang Sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Win Peñano. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Montad at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga co-producers na nandyan sa studio, kina Drizel Nanyong at Jay Arevalo. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig nood ng ating edisyon ngayon ng Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.